na si General Guerzon sa bahay ni Dato Raman para kausapin ito. At nagpakilala naman si Guerzon kay Dato Raman na siyang matalik na kaibigan ni Colonel Marcelino Napoleon at kapatid ni General Manuel Carillo. Sinabihan ni Guerzon si Dato Raman na si Manuel ang nagplano ng lahat ng ito. Si Manuel ay kapatid sa labas ni Napoleon. Magkasama silang itinayo ang sindikato. Masyadong naging agresibo si Manuel at ito ang madalas nilang pinagtatalunan ni Napoleon. Kumbinsido din siya na si Manuel ang nagpapatay sa mga doktor ng isang medical mission sa Mindanao para gumawa ng gulo. Idea rin ni Manuel ang pasabugin yung barko, pero ginamit niya ang pangalan ng kanyang kuya Napoleon sa mga binibigay nitong utos. Nung nalaman ni Napoleon ang ginawa ni Manuel, nag-away sila na matindi. Hindi nagtagal, namatay si Napoleon. Walang pwedeng gumawa nito kundi si Manuel. Pinatay ni Manuel ang sarili niyang kapatid at malaki rin ang kanyang hinala na si Manuel ang nagpapatay sa anak-anakan niya, si Lara. Nagtanong nito si Dato Raman kay General Guerzon bakit niya ito sinasabi sa kanya ngayon. Ang sagot ni General Guerzon, dahil alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanya ngayon at gusto nilang ibuntun sa kanya ang lahat ng sisi sa lahat ng ginawa nila. Siya ang ginawa nilang fall guy at alam rin niya na gusto na niyang isiwalat ang buong katotohanan. Nagtanong ulit ito si Dato Raman kay Guerzon kung paano siya makakasiguro na mapagkakatiwalaan niya ito. Hindi kaya parte ito ng isang palabas nila. Ang sagot ni General Guerzon na tumiwalag na siya kay Manuel at di siya nito sa target ni Manuel ngayon. Habang si Axel humihingi naman siya ng pasensya kay Jamila sa pang-hostage niya sa kanila dati. Sa maniwala siya sa hindi, nagbago na siya. Ngayon isa lang ang kanyang gusto, ang makaganti sa mga hayop na pumatay sa kanyang mga kapatid. Nagtataka naman ito sa Jamila kung bakit buhay si Axel dahil nakita ng lahat na tinamaan ito ng bala sa ulo. Pati rin si Axel hindi niya alam kung bakit nabuhay pa siya. Sa kanyang pagising nasa safe house na siya. May daples na siya sa kanyang ulo. Hindi siya nito napuruhan pero muntik na siyang mamatay. At buti na lamang inalagaan siya nito ni General Guerzon. Sinabi na lamang sa kanya ni General Guerzon na patay na kanyang mga kapatid. Nagtanong nito si Jamila kay Axel, alam ba na kanyang mga magulang na buhay siya? Ang sagot ni Axel na hindi. At hindi niya ito pwedeng dalawin ang kanyang ina dahil baka madamay pa ito. Alam naman niya na mamamatay siya sa kanyang ginagawa ngayon. Pero sisiguraduhin niya na marami siyang isasama sa mga kasamahan ni Carillo sa imperno. Sinabihan ni Jamila si Axel, alam niya na ginagawa niya ito para makamit ang hustisya para sa kanyang mga kapatid. Sana magtagumpay siya. Nagtanong nito si Axel kay Jamila, nakatrabaho niyang ina ni Marcos Reyes. Ang sagot ni Jamila na oo at bakit. Sinabihan ni Axel si Jamila na sabihin niya sa kanila ni Marcos na ang traitor sa kanilang hanay ay si SPO4 Felix Domingo. Sobrang nagulat ito si Jamila sa kanyang nalaman. Habang kinakausap ni Felix si Kochi, bigla na lamang ito tumakbo at may biglang kumuha kay Kochi. Nung hinabal ito ni Felix, hindi na niya ito nakita si Kochi. At si Harold palang kumuha kay Kochi. Magaling na pala si Harold at hindi siya nito nagpakita kay Felix at baka alam niya na naghihinala na si Marcos na may traitor sa kanilang hanay. Kinabukasan sinabihan ni Dato Raman si Omar na ito sa susunod na araw ay maaaring lumabas na ang arrest warrant niya. Kayang-kaya siya nitong ipapatay. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang sabi ni Omar, hindi sila papayag na kunin siya nito. Sinabihan ni Dato Raman si Omar na huwag niya itong gawin dahil nasa likod nila ang pwersa ng gobyerno. Ang tanging magagawa lang niya ay isiwalat ang lahat ng kanyang alam, ang lahat ng katotohanan. Sinabihan ni Omar si Dato Raman na meron siyang kilalang makakatulong sa kanya. Sinabihan ni Dato Raman si Omar kung ano man ang mangyari sa kanya, sila na ni Narhan ang bahala sa kanyang mga anak. Sa pagpasok ni Jalil sa war room, nadat na naman niya na problemado ang pagmumukha ni Marcos. Gusto sana niya ito yakapin para damayan, pero hindi niya ito tinuloy. At sinabihan lamang niya si Marcos na kumusta siya nito. Ang sagot ni Marcos na masyadong malinis na gumalaw si General Carillo. Kahit anong hanap niya, hindi niya mahanap ang bakas ng kamay ni General Carillo. Pero alam rin niya na hindi siya dapat maghinaan ng loob ngayon. Naniniwala pa rin siya na si Carillo talagang mastermind ng lahat ng ito. Ang sabi ni Jalil na siya rin, kaya kailangan nilang pigilan si Carillo. Ang sabi ni Marcos, pero paano? Bigla na lamang nag-vibrate ang kanilang cellphone at nakita nila sa balita na magpapa-interview nito si Dato Raman kay Maya Mikalaw para sabihin nito ang buong katotohanan. Nung nakita ni Jalil ang gagawin ng kanyang ama
agad siya nitong umalis sa war room para puntahan ang kanyang ama. Habang si Felix, inutusan siya ni General Carrillo na patayin nito si Dato Raman. Tinawagan naman ni Jolene si Jamila at tinanong niya ito kung kasama ba niya ang kanilang ama. Ang sagot ni Jamila na oo, nandito sila ngayon sa studio ni Miss Maya Mikalaw. Nagtanong nito si Jalil kay Jamila kung ano ang kanilang ginagawa dyan. Ang sagot ni Jamila na si ama kasi gusto niyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagulat nito si Jalil sa sinabi ni Jamila at sinabihan niya si Jamila na sa panganib ang buhay ng kanilang ama. Bakit niya ito gagawin yan? Sinabihan ni Jamila ang kanyang kaka Jalil na pumunta sa bahay kagabi si General Guerzon. At pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanilang ama kagabi, ito yung naging desisyon ng kanilang ama. At isa pa, kasama ni General Guerzon si Axel Rosares kagabi. Buhay ito. At ang gusto ni Axel na sabihin niya sa kanila ni Marcos na mayroong traitor sa kanilang hanay na si SPO4 Felix Domingo. Sobrang nagulat nito si Jalil sa kanyang nalaman at naiinis nga siya nito nung nalaman niya na tama kanilang hinala ni Marcos na isa talagang traitor si Felix. Dumating na nga si Felix sa studio ni Maya Mikalaw at handa na niyang patayin si Dato Raman. Ito na kayang katapusan ni Dato Raman? Yan ang ating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng The Blood versus Duty.